gawain ngayong umaga pong ito. Tayo po ba ay handa nang sumamba sa Panginoon? Amen. Praise God. So, amen. Good morning po. Good morning. So, inanyayaan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Medyo marami pong nagkakasakit ngayon. No? Yung mag-ina ko po nilalagnat po ngayon. So, kahit ako medyo hindi rin po ganun kaganda yung pakiramdam ko. Medyo, actually 3 weeks na po akong inuubo. Kaya, ingat po tayo. So, bago po basahin yung salita ng ating Panginoon, meron lang po akong gustong i-share. Natanong na po ba natin sa ating mga sarili kung bakit po tayo nandito ngayon? Kung bakit po tayo nagsisimba every Sunday? Kasi parang routine na po no? Pagdating ng Sunday, matik, nagsisimba tayo. Bakit? So, minsan, kung bilang leader ng worship ministry, lagi kong tinatanong sa sarili ko kung paano ako or how can I worship more? No, how can I worship God more? No? So, yung tanong na bakit po tayo nagsisimba every Sunday is to worship God. No? So, yun yung main purpose natin bakit tayo nagsisimba is to worship. So, when I say worship, hindi lang po yung praise and worship natin. Hindi lang po yung pagkanta, pag-awit. Pag sinabi ko pong worship, marami pong form of worship na pwede natin gawin. No? So, natanong ko na po dati ito before na ano po yung pwede nating ibigay kay Lord na hindi galing sa Kanya? No? So, ano yung pwede nating ibalik sa Kanya or ibigay sa Kanya na hindi galing sa Kanya? No? So, dun sa Romans chapter 12 verse 1, sabi dito, sabi ni Paul, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, no, yung mga katawan as a living sacrifice. Offer your bodies as living sacrifice, no, holy and pleasing to God." No? Pakinggan po natin to. This is your true and proper worship. True and proper worship. No. Nasabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, no, na our body is a temple of God. No, it's the temple of the Holy Spirit. And ang sabi ito, who is in you? No, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit who is in you? Nasa loob po natin, nasa atin po yung Holy Spirit, no, whom you have received from God. No? Kasi ako po actually although minsan nakikita niyo po akong tumatayo dito and nagsiserve kay Lord, pero yung totoo, mahiyain po talaga ako na tao. Introvert ako actually. Since bata po ako, no, nahihiya po akong bumili sa tindahan. Nung elementary po ako, mas gusto ko pong maglakad mula sa bahay hanggang sa may poblasyon sa Central ako nag-aaral. Kesa sumakay ng jeep. Kasi nahihiya po akong sumakay ng jeep. Hanggang ngayon, pag pumunta po ako ng mall, mag-isa lang ako, kahit gutom na gutom po ako, hindi ko kaya kumain mag-isa.
Nahiya po akong umorder sa mga kahit Jollibee pa yan. Minsan, kung talagang pipilitin ko, siguro, nagagawa ko. Pero most of the time po, especially pag tumitingin ako ng mga damit, nilapitan ako ng sales lady, lalayasan ko. Kasi nahihiya po ako. Yun po yung isa sa mga weakness ko na kahit nakikita nyo po ngayon na nagsasalita ako dito, yung isa po sa struggle ko dito sa church na nabanggit ko na po kay Pastor, yung gusto ko po sana dumarating ako maaga. Maagang-maaga as in. Yung wala pang tao. Bakit? Kasi po, pagpasok ko po sa pinto, yung pinaka-struggle ko, yung maglakad mula doon sa pinto hanggang dito sa harap. Sobrang yun po, hanggang ngayon po actually, napakahirap po sa akin nun, na pag marami ng tao, yung maglalakad po ako dito hanggang dito, ang bigat po. Hindi ko alam bakit. Parang yung nararamdaman ko na minsan bibilis ako maglakad. Pag nandito na ako, parang ganun. So, marami pong nami-misinterpret especially sa mga worship team, no? Akala po nila suplado ako. Na ganun. Pero yun po, isa po sa weakness ko yung makipag-usap sa tao. Medyo napangungunahan po ako ng hiya at yung pagiging introvert ko. Having said that, pwede po tayong maging mahiya. Wala pong masama doon na maging mahiyain. Wala pong masama sa maging introvert sa ibang lugar, sa ibang tao. Pero pagdating po sa pag-worship kay God, pag sinabi mong, Lord, nahiya ako. Hindi ko kayang mag-worship. Pride po yun. You are prioritizing yourself over God, over praising God. No? Parang sinabi po natin na, Lord, mas importante yung hiya ko kaysa sa'yo. Lord, mas importante na yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa'yo. So, pagdating po sa worship, no, wag po nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Kung gusto nating lumundag, kung gusto nating taas yung ating mga kamay, taas po natin yung mga kamay natin, no? If we do not want to worship God, that means you are worshiping something else. Kung ayaw po nating mag-worship kay Lord, ibig sabihin, we are worshiping something else. Bakit? God should be the most important thing in our lives. If there is one thing that is more important than God that's preventing you from worshiping Him, yun po yung in-worship natin. No? So, pag merong isang bagay na pumipigil sa atin para mag-worship kay Lord, yun po ang win-worship natin kasi lumalabas na mas importante yon kaysa kay Lord. No? Which is dapat wala pong mas importante kay Lord. So, worship does not benefit God. No? Worship does not benefit God. Hindi po nababawasan o hindi po nadadagdagan ang pagiging Diyos ng Diyos natin kung mag-worship tayo sa Kanya. No, if we worship Him, it doesn't make Him more godly. Hindi nadadagdagan yung pagiging Diyos niya if we are worshiping Him. At the same time, hindi rin po nababawasan ang pagka-Diyos niya kung hindi tayo mag-worship sa Kanya. Worship does not benefit God. It does not change Him. No? Hindi po nagbabago ang Diyos kay worship natin siya o hindi. When we worship, it changes us. So kapag tayo ay nag-worship, tayo po yung nababago. Worship benefit us, hindi po si Lord. No, kaya po tayo nag-worship. No? The more we worship, the more we become transformed to the image of God. No, the more we worship, the more we are transformed, the more we become transformed in the image of God.
So, worship demands sacrifice. Ano po ibig sabihin nun? No? Isipin natin mabuti. Worship demands sacrifice. Sabi ni David, hindi ako maghahandog ng isang bagay na walang halaga sa akin. No? So dun, sabi niya, worship demands sacrifice. Sabi ni David, hindi ako maghahandog sa Panginoon ng alay na walang halaga sa akin. So kung nag-worship po tayo, yung binibigay natin kay Lord, yung mga tira-tira na lang natin, parang, di ba? Parang minsan, Lord, pagod ako ngayon sa trabaho, parang itong buong week na to, sobrang sagad ako, hindi na muna ako magsisimba. Na iisipin natin, the Lord understands, which is true, no? The Lord will understand kasi alam naman niya yung pinagdaanan mo yung buong linggo na yon. But then, yun nga, yung sinasabi ko, worship demands sacrifice. No? Jesus sacrificed himself for us. What are we willing to sacrifice for him? Okay, so tumayo po tayo at basahin na po natin ang salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 12 verse 10 to 12, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan nyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tinatawagan ko na po ang mangunguna sa ating panalangin. Praise the Lord. Kuriyan tayo pong ginungin ng kaibakan na iti, pamilitana po ni ikatamong panalangin. Dugutamo po manalangin tamo. Higpani pong may payakin sabla, kinlagyo na po ning kekeng mga bus, king kekeng ng Jesus. Ngayon ka orasan na iti, ibang banal, lalapit kekeng ko kang harapan, king kekong harapan ganing Diyos. Ore ni pure kaya kaming sarili. Din kaya kaming kaisipan ganing Diyos. Ibang banal na naman po nga kakitsungay makatula, karing kaya kayong pusong deti, karing kaisipan na reti ginu. Ingaduan mi po king panalangin ngayon ka orasan na iti, wasan nyo kaya po tulinisang kayong banal ng daya, ning kaya kaming ginong Yesus. Bangkay ita ginong Diyos, ning kaya kaming pamagsambagay ka, maging katanggap-tanggap ng banal yung harapan. Sinabi po ginong Diyos, yung panalangin ng taong matulid, miras king kaya kong harapan. Dapat yung panalangin ng makasalanan ay matatanggap king harapan nyo. Ngayon yung kaorasan ay tipenulan mo na ginong Diyos, yung pepatawaran mo na kami, nininis yun na kami ginong Diyos, ngayon yung kaorasan ay ti, bang ganito makasambake pong mitmong tula, at itingkaranga lang king banal yung harapan. Salamat, tigpang banal, king pribileyong pigkalubyo po kaya kami, ngayon yung oras ay ti at syugay po kaya ni. Para sa banda ka po, pasalamatan, kaya ganang biyayang pigkalubyo kaya kami, timbalang penandit na rin kaya kami biye, emi kaya pepaboren. Linaut mo kaya po king nanuman disgrasya, king nanumang sakit, ginong Diyos, siya yung bambiyeming kapasalamatan po kaya kayong eni, dudulog king kaya kong harapan. Salamat, tigpang banal, king kaya kang lugod. Panuwalan mi, ginong Diyos, maliban ala kami kaya ka, ala kaya pong nagawa. Nyangin ko orasan na iti, oray ni puring kaya kaming puso. Ginong Diyos, pakalinisan nyo lang. Din kaya kaming kaisipan, ginong Diyos.
Pablasang iti ginoking pamagsamba mi keka. Kailangan malinis kami. Kailangan kay puso dalisay aking harapan nyo. Ipang banal nga ning kaurasan na iti. Manyawad kay pong kabyas na namanibatan kay kayo. Bangka nita ginong Diyos ay nagaypuha daig nanumang tukso. Bara kong lalong nga dakila. Parangalan king kay kaming be. Ulinging kay kampanayan kay kami ginong Diyos. Kabang mabibe kami king kay ating iti. Sayuan da kayo, purian da kayo. Timbalang penandit daring kay kaming be. Salamat, tigpang banal ngayon ikaw orasan na iti. Panalangin milapuri ang kapatid ming alapa kayo ni Gino. Nung nanuman po yung karelang gagawan, kabalang king karelang be. Ngayon yung oras ay tigil ng Diyos na waisip do na makabuko diyang Domingo para kay ka. Emi gagawang king nanuman bagay, buriming gawang king yatong ay king Domingo. Salamat, tigpang banal king kay kang lugod. Panwalan mi Ginong Diyos, nung ikay kay kaming kayabe, nung ikay kay kaming kasangga, nung atigay kay ka, Gino, ninoy po yung labang kay kami, ala po Ginong Diyos. Yang nga kaorasan na iti, pagkapuspusan kay kareng banal mo Espiritu. Anak mo kay pong mapaminto ka rin kay kang kaburian para kay kami Ginong Diyos. Pablasang sinabi yung ginuadaptan mo yung kaburian mi kay ka. Ibe mo nga ang karagdagan Ginong Diyos. Kung kay kang pamangailangan, kung kay kami biye, kabangati kami, kung kay atong iti. Dakal pong dakal salamat, Ginong Diyos, panalangin mo na rin kapatid ming alag, at yung kingaliwang bansa. Ginoon makananing, binye mong pagpapala kay kami ngayon oras sa iti, Ginong Diyos, makanyan mo na po, binye mong pagpapala karelo. Nung makananon mo kay nginingat, yung balang pinandit na rin kay kami biye, makanyan mo na noon pong ingatan, Ginong Diyos, din kay kaming kapatid. Salamat, tigpang banal, king kay kang lugod. Ngayon kaorasan na iti, panalain ko po yung gawain, Ginong Diyos. Muna po kareng gipitigtig, kareng instrumento, Ginong Diyos. Di nga anak mong ginamit ko kareti, Ginoo. Di na nyo pa pong lalong kabyasnan. Bang ganita, mamietula, kung banal yung harapan, yung balang dalit mi, yung balang penandit, na kaya kami hindi. Salamat, tigpang banal, kaya kang lugod. Di nga nakareti, di na nyo pong kabyasnan. Bang ganita, yung dalara king harapan nyo. Bang ganita, potang miras kay kang harapan nyo, Ginong Diyos. Ating kay harap, mga santi nga bagay, agewami para kay ko. Salamat, tigpang banal, kay kang biyaya, panwalan mi, Ginoo, nanumaning nga kay kami ngeni, menibatan nga po kay kayo. Nya, salamat po, tigpang banal, pupurianda kayo at dadakilahan, kay kami biye. Ingay ganaganang iti po, adwan mi, king lagyo na po, ning buktong yung pong anak, kay kami Ginoong Hesus sa taga Nazaret. Kambiyan na po ning kay kong banal Espiritu. Tipin po niya sa kayang samot dalangin. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Atin pong amano kanina yung Brother Condre niya. Talang na kami. Atin pong rin sabyan yan, Brad. Atin pong amano nandin ni Brother Condre. Kakarubya pa kanong salo. Alam po ba ninyo na ako man din po, medyo daramdaman ko itang karong salo. Diyan sanay tana po king pulpito, daramdaman ko na bala mo ating pong kabog. Ating pong kabog. Praise God. Ako po ang mangunguna ngayon sa praise and worship. At makisabi ko po, ano po? Kasi po ang unang awitin po natin ay ang kanta pong Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. So, dahil Oh, I love you with the love of the Lord, ni po, huwag na po kayong lalabas sa inyong mga upuan. Lahat ng mga ang pag-iusap po, lahat ng nasa harap ninyo, kamayan po ninyo. At kasama po, tumalikod kayo siyempre, kamayan po ninyo sila. Amen po ba? Napakaganda kasi itong awit na ito. Alam po ba ninyo, kahit dagdag lang po ito, itong Oh, I love you with the love of the Lord, mga kapatid, ay isinulat noong mga taong 1970s. Alam po ba ninyo kung sinong sumulat? Sinulat ito ni Jim Gilbert, isa pong Kristiyanong manunulat ng mga awitin ng pananampalataya. Isinulat niya ito bilang awit ng pagkakaisa.
at pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Ano po? At ito po ay batay, sa utos ng Panginoong Hesus na mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yan ay binabanggit ng salita ng Panginoon sa John chapter 13 verse 34. Layunin ng kanta, ng Oh, I love you with the love of the Lord, na ipaalaala sa mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko na ang tunay na pag-iibigan ay galing sa Panginoon, at iyon ang dahilan kung bakit natin nagagawang magmahal sa isa't isa sa loob ng iglesia. Kapatid, kaya kapag inaawit ito, para bagang sinasabi natin sa ating kapwa, kapatid, mahal kita. Hindi lamang dahil gusto ko, kundi mahal tayo ng Diyos. Amen. Handa na pa tayo kumapit sa Panginoon? Let's sing the song, Oh, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. With the love of the Lord. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. One more time. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Umahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Oh, mahal kita sa Panginoon. Dahil nakita ko sa iyo ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Last time, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. As we gather, as we gather, me, your Spirit wants to bring us. Amen. As we gather, may we glorify your name, knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we pray. We'll be blessed because we, as we gather, may your Spirit wants to bring us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we gain. We'll be blessed because we gain. That's what my love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're on you every morning. Amen.
thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. We're on new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. We're on you every morning. We're on you every morning. You every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. We're on you every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time, kapatid. Hallelujah. We're on you every morning. Amen. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Kapatid, hindi mo ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah, Lord! Oh, we praise your name, oh God! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Oh, we worship you, Lord! Hallelujah! Oh, God! Hallelujah! Amen! Tayo po ba ay nagagalak na umaawit sa Panginoon? Amen! Amen! Hallelujah! Pwede bang isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Pwede bang anyayahan natin ang Espiritu ng Panginoon na kumilos sa ating kalagitnaan sa oras na ito? Kumilos sa ating mga puso, kapatid. Alam po ninyo, ang awitin po natin ngayong oras na ito ay ito pong Amazing Grace. Ano po? Na kung saan po itong awit na ito ay napakaganda po ang dahilan ng kanya pong pagkakasulat. Bago po natin awitin ang awit na ito, kapatid, hayaan po ninyong ibahagi ko ng maikli yung pong kwento kung paano po sinulat ito. Alam po ba ninyo kung sinong sumulat ng awit na ito? Si John Newton. Sino po si John Newton? Isa po siyang British. Ang kantang Amazing Grace ay isinulat po napakatagal na pong panahon noong 1772. Si Newton ay dating mangingisdang alipin at rebelde sa Diyos. Isang araw, mga kapatid, pakinggan mo ito. Habang siya'y nagugutom at kumakain ng matigas na tinapay sa barko, napaisip siya, ganito na lang ba ang buhay ko? Kapatid, yun ang unang pagkakataong kumatok ang Diyos sa puso ni Newton. At nang minsan ay muntik na siyang mamatay sa gitna ng malakas na bagyo, doon niya tuluyang nakilala ang biyaya ng Diyos. Kapatid, mula noon, siya ay lubos na nagbago at isinulat niya ang awitin bilang patutuo ng kabutihan ng Diyos sa isang makasalanang iniligtas. Kaya mga kapatid, habang inaawit natin ito, alalahanin natin
Kung kay John Newton may amazing grace, ganun din sa atin. Biyayang nagliligtas, nagbabago, at nagmamahal. Amazing grace, how sweet the sound. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that took my heart to pain, and grace my fears relieve. How precious be that grace appear. The hour I first believed. Been there 10,000 years, bright shining as the sun. With only stay to sing God's praise. Than when we first begun. One more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace. 'Twas grace that took my heart to beat, and grace my fears relieve. How precious be that grace appear. The hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. With always days to sing God's praise. Than when we first begun. Hallelujah. Oh, we praise your name, God. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. Mga kapatid, patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon. Patuloy nating itaas ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Brother and sister, it's in the song. How great thou art. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. God.
Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And sing my song. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son hath spared, sent Him to die, I still can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. One more time, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou. Pwede bang minsan pa po? Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Hallelujah. Amen and amen. Woo! Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Dakila po ang gawa ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! We praise your name, O God! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Salamat po, tunay po, Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa aming pong mga buhay. How great you are, Panginoon! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat! Hallelujah! Muli, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! Makakaupo na po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Praise God! Hallelujah!
Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Di po kayo nanibago, mga kapatid. Sa totoo lang, yung ating inawit, tinitignan ko sa YouTube, parang wala na eh. Pero salamat kahit na hindi naman totoong wala. Pero ang ibig kong sabihin, salamat sa Panginoon sapagkat hindi pa pala ninyo nakalimutan yung mga unang awit natin sa Panginoon. Amen po. Ang sarap pong umawit. Minsan iniisip ko pagka i-appoint ako ulit na umawit, awitin ko yung ewan ko kung alam pa ninyo yan. Ulit a sing, sabi niya, and clap, and dance, and jump, because He is alive. Naalala pa po ba ninyo yon? Kinakanta ko noon yun eh. Ulit a sing, and clap, and dance, and jump, because He is alive. Ay, wag mo nga akong biruin, Brother Jay, na i-appoint ulit. Talagang kakantayin na sasayaw po tayo sa Panginoon. Gawin kong backup kanina. Sino kasi ang gagawin kong backup noon? Si Brother Guy, nandun, no? Parang simple-simple lang yan, pero pero alam po ninyo, sa totoo lang, parang gusto kong umiyak eh. Sapagkat, alam po ba ninyo, yung inawit po natin, lalo na po yung Amazing Grace, ito po ay totoong patutuo ng isang dating kalaban ng Diyos, no? Dating masama, katulad po natin, no? Ay nakabalik sa ating pong Panginoon o kinilala ang Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Amen po. Amen. So, katulad po ng binanggit kanina ni Brother Condring, sa totoo lang manibayo ko po, siyempre, alam bata panahon. Pero I love music, kapatid. Minsan nga nag-live ako kung ano. Salamat sa mga kapatid natin na nag-live. Wala akong tawag nito. Nakaupo lang ako doon sa bahay. Naisipan ko na bigla ko napindot ko yung live. Ako, salamat naman at may nanood din pala. At maraming pong salamat. Maging po sa mga kapatid na nag-share, sinare po nila yung live video po natin. At hayaan po ninyo at siguro mayroon pong part 2 po doon. Malay natin magkaroon pa ng part 3 at aralin natin na gawing medyo mas maganda. At saka libre ang request to. Pagkano po mag-request ko kayo, kakantahin ko. Serious kayo. Humingiti kayo, no? Parang gusto ninyo. Malay ninyo, baka biglang-bigla nga. Bagay, bata-bata pa naman tayo. Malay ninyo, madiscovery ako. Ako naman yung taong ako naman yung taong hindi nakakalimot. Halimbawa, isang ko Billy. Kalingon ta kayo rin naman, kapatid. Ngumingiti kayo niyo po. Alam mo, among mo. Anyways, mga kapatid, malapit na po yung anniversary natin ha. Nitong linggo na po na yan. Mamaya po, medyo bilis-bilisan ko ito naka itong mensahe ngayon. Baka siguro po malapit na tayong magtapos para mag-usap-usap naman tayong bagya. Ano ba yung gagawin natin sa anniversary? Ay, thank you, anak. Thank you. God bless you. Baka naman pero katulad ng nabanggit ko, yung anniversary natin is very simple. Huwag nating gawing masyadong bongga. Sana kung mayroong contractor sa atin dito, pwede nating gawing bongga. Kaya lang, wala tayong contractor Pangiti ko lamang po yun. Contractor. Actually, marami pong binabanggit sila. Wala pa naman pong napatunayan. Di po ba? Di tayo dapat masyadong yan natin sila. Mag-usap-usap. Dito naman po tayo sa spiritual. Di po ba? So, ganoon, gusto natin na maging happy po tayo. Siyempre, salo-salo lang. Fellowship. Maganda po na mag-invite po tayo. Po? At the end po ng gawain po natin, bago tayo magkainan, ano ba yung sinasabi mo, Pastor? Bago tayo
kumain ng panghapunan. Yan. Sa ng Tagalog kasi parang maraming dapat itama, no? Ano po? Katulad ng balaging binabagit na pare ko sa akin. Oh, oh. Hindi, wala na yun. Pagkatapos po ng, gawain ng yung pagtatapos, yung mga in-invite po ninyo, imbitahin natin dito sa harap. Ano po, yung mga in-invite po ninyo, pagpe-pray natin sila. Amen? Ganun po yung gagawin natin. Halimbawa po may in-invite kayo. Pastor, magkakasya pa po ba yung iluluto natin? Kung kinakailangan, huwag po akong kakain. Ano po? Para makakain lang yung natin. Siyempre, mga leader natin kanita, kantsawan ko, huwag ka munang kakain. Siya muna yung kakain. Yung mga ganun, di ba? Para makakain yung mga in-invite natin. Mag-invite po tayo. Ipagpipray natin sila dito sa harap. Siyempre, sasamahan mo na ikaw na nag-invite. Amen po. Parang ayaw ninyo. Amen po. Para napipilitan lang. Amen po. Yun. Totoo na yun. Parang si Pedro, tinanong siya ng Panginoon, Pedro, do you really love me? Sabi ng Panginoon kaya sa kanya. Yes, Lord. Mahal po kayo, sabi po niya. Parang hindi gaanong yung unang sagot niya, malamya. Kasi po sa Biblia, alam po ba ninyo, sa Biblia, pakinggan ninyo ako mga kapatid, sa Biblia, wala pong nagsabi sa Panginoon na I love you. Opo, from Genesis to Revelation, wala. Wala po. Kaya nga, hindi nakatis ang Panginoon eh. Parang, parang hindi nakatis. Tinanong pa, kung hindi pa tinanong si Pedro, Peter, do you really love me? Yes, Lord. I love you. Parang hindi gaanong kumbinsido ang Panginoon. Inulit ng Panginoon. Sa pangalawang Peter, do you really? Yes, Lord. Inulit ng Panginoon sa ikatlong beses. Pedro, do you really, really love me? Alam po ninyo, sa tagpong yon, may lungkot niya po. Sabi ng Biblia, may lungkot niya po i-pray. Sabi niya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Parang sinabi doon ni Pedro, wala siyang may tatago sa kanya. Alam po ninyo na mahal ko po kayo. Sabi niya. Sabi niya, sinunod doon ng ating Panginoon. Feed my flock. Pakainin mo ang mga tupa. Kaya alam po ninyo, ganun na lamang. Parang gustong tumulo ang luha ko dito. Gayon na lamang yung paglilingkod ni Pedro sa ating Panginoon. Hanggang kamatayan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kamatayan. Kali po, si Pedro ay ipinako. Hindi po katulad ng ibang alagad, hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanya pong kamatayan, si Pedro, siya mismo yung nakiusap nung siya po ipapako niya. Ipapako na siya. Nakiusap siya sa kanyang, sa magpapako sa kanya, pwede, sabi niya, ipako ninyo ako, patumbalik, pababa. Bakit? Sabi niya, I'm not worthy na makrucified katulad ng aking Panginoon. Nakagaya ng aking Panginoon. So ipinako nila na patiwarik. Anong katindi? Sino sa atin dito ang gusto rin maglingkod sa Panginoon? Sino sa atin dito makapagsasabi rin sa oras na ito, Panginoon, I love you. Hello? Alam mo niyo mga kapatid, napakadaling banggitin po yung salitang I love you. Pero kung minsan, yung I love you na yon, hanggang sa hangin lang, lumilipad. Sana po, totoo sa ating pong mga puso, sa ating pong mga labi. Kapag lumalabas po yung salitang I love you, totoo.
Minsan no, si Kristiyano, umulan lang ng konti. Umulan. Ay, intindihan na ni Pastor ito. Oh, mapali. Mapali. Salamat sa Panginoon. Mas malakas po kayo sa ulan. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Amen. Abay, kung malakas ang ulan sa inyo, wala kayo ngayon dito. Glory to God. Ba't mababa yata yung luha ko ngayon? Parang gustong tumulo eh. Kasi ang sarap kaya yung naglilingkod sa Panginoon. Sarap kayo sa paglilingkod. Sige po, tumayo po tayong lahat. Damhin natin ang presensya ng Panginoon habang binabasa natin uli ang kanyang salita ngayong umagang ito. Maikli lamang pong talata and hayaan natin na habang binabasa natin ang mga talatang ito, magrema po sa ating pong mga puso itong mga talatang ito. Sabi po ng talata, Romans chapter 12, verse 10 up to 12. Sabi po niya, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Saglit tayong yumuko, manalangin sa Panginoon. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya. Mula pa, Ama, sa pagbasa ng aming kapatid kanina, ang aming MC sa iyong salita, hanggang sa pananalangin, yung aming opening prayer, sa pagbasa ngayon ng iyong salita, nadadama ka namin, O Holy Spirit. Salamat po sa inyong pagkilos. Salamat sa inyong presensya. Ngayon na ipapahayag po namin, Panginoon, pagbubulay-bulayan po namin ang iyong salita. Patuloy na mangusap at manguna ka sa bawat isa. Ang salita mo na maipahayag, magsilbing inspirasyon ito sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Sabi ko kanina kay Brother Jonathan kaninang umaga, itsined ko kasi sa kanya itong Romans chapter 12 verse 10 to 11. Siyempre po siya po yung gumagawa ng yung ipinupost niya yung Sabi ko, bro, nung nakaraang linggo, mayroong isa na hindi natin tutuloy ko yun. So, ito ngayon, yung ating pong susundan. At alam po ninyo, sabi ko nga, kung na makita natin dito, natin ng mabuti yung sustansya po ng ating pong pinag-aralan. Amen. Naalala pa po ba natin ang mensahe ng nakarang linggo? Ang iglesyang kalugod, lugod sa Diyos. Yan po yung. Siyempre, may intro po tayo. Sabi ko nga dito, yung una, pangalawa, ito po yung una masikap sa salita ng Diyos. Masikap sa salita ng Diyos. Alala pa po ba ninyo yung masikap sa salita ng Panginoon? Kapag sinabing masikap, ano kasi yon? Uy, nag-aaral. Masikap ka eh. Yung ikalawa po ay tapat sa pakikisama at panalangin. Tama po yung panalangin. Kaya naalala po ba ninyo yung ating pong teksto,
yung pong Acts chapter 2, verse 42 up to 47. Alala pa po ninyo, mayroon akong naririnig na sumusunod. Siguro nagsusulat kayo. Ay, hindi ko napansin talagang akala ko, ano. Pero, mayroong nakikita ko minsan. So, kapatid, ito pong pangatlo, ito siya. Masigasig at masayang naglilingkod. Amen. Ba't hindi po ito iniginawa ko? So, sabi po natin, masigasig at masayang naglilingkod. Amen. Magtanong po ako. Tanong po ako sa bawat isa. Ay po ba ay masigasig? Alam po ba kung ano ibig sabihin ng masigasig? Mamaya po. Masaya tayo po ba sa ating pong paglilingkod sa Panginoon? Tayo po ba ay masaya? Amen po. Na kanina parang nag-alangan kayo, ano po? Tayo po ba ay masigasig, masayang naglilingkod, or tayo po yung napipilitan? Amen. Alam po ako, hindi po tayo napipilitan. Practice kami kahapon. Bless po ako. Talagang isip ko dito mga kapatid na ito. Buti pa ako, tumutanggap ako ng honorarium. Ito naman. Mayroon po kayong binibigay sa akin through your love offering. Pero mga naglilingkod, walang kaba. Aga sila. Naglilingkod sa Panginoon. Siyempre po, ilan sa inyo, gagamit po. Pero naniniwala ako may nakahandang bayad sa inyo ang Panginoon doon sa langit. Amen. Praise God. So, ang isang buhay, mga kapatid, ng iglesia, church, po, muli note, ang church po, hindi po itong building, ang iglesia na tinutukoy po natin, kundi tayo. Amen po. Tayo po yon yung binabanggit. Ang isang buhay na iglesia ay hindi lang yung nakikinig ng salita. Ay, ito, nakikinig ng salita. Kundi kumikilos, naglilingkod, at nagpapakita ng ano sa palagay po ninyo. Kami manghuhula, pastor. Kagalakan. Ano po? Kagalakan sa bawat ginagawa sa Panginoon. Alam po ninyo, kapag ang paggawa natin sa Panginoon, tayo po ay napipilitan lamang. Huwag ka nang maglingkod. Amen po. Kapag kayong paggawa mo, pagtupad mo, halimbawa, sinabihan ka na tayo po yung ganito, gawin mo yung bagay na ito. Napipilitan ka lang. Para bagang yung inutusan ng nanay na gumawa sa loob ng bahay, maglinis, maghugas, nagdadabog. Sumunod dahil siyempre galit ng nanay, walang ginawa kundi mag-cellphone. Galit ng nanay, sige, kapag hindi kayo naghugas, gagayahin ko yung nakita ko sa Facebook na nag-serve ng pansit, walang plato. Kita ba ninyo yon? Kayo naman, masyado kayong, kapag hindi na natin nakikita yun, parang medyo huli na tayo, ano po? Aba, nag-serve, kasi nga, maging ang tatay, wala nang ginawa kundi mag-cellphone. Diba? Kuminsan, nasunod, nagalit ng nanay Pagkasunod, naghugas ng plato, naghugas ng baso, 3 yung nabasag. Ano ba yan? Nasunod ka pa. Amen? Huwag na. No? Parang sa gawain ng Panginoon, ganun din. No? Kapag hindi ka masaya na sumusunod sa gawain ng ating Panginoon, na naglilingkod sa Panginoon,
sermon si pastor. Totoo po ito. Totoo. Kaya pa yung ng tamo. Dapat po, bawa, araw ng linggo katulad nito, maging masaya tayo. Nilingkod sa Panginoon. Hindi po yung napipilitan lang. Kung hindi lalakas ang boses ni nanay, kung hindi lalakas ang boses ni tatay, hindi magbibihis. Kung hindi sasabihin, tikdo na kayo. Ay, narinig po ba tayong ganoon? Tanghali na. Di po ba? Nagsisermon nga talaga yata si pastor. Ay, opo. Bahala nang matamaan sa inyo. Bahala ng mga kabataan. Bahala nang matamaan. So, mahirap po kasi yun. Lalong-lalo na po kapag ang ginagawa natin ay sa gawain ng Panginoon. Although na kung minsan, alam po ninyo, ito po yung napakaganda. Kapag kayong punto po na mayroon kang dapat gawin. Pero ito, may tawag para sa gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, sakripisyan. Ay kapatid, tatandaan mo yan. Malaki ang gantimpala mo sa langit. Amen? Imbes na ito yung gawin mo. Kaya nga lamang dahil tinawag ka ng Panginoon para sa isang gawain. Gagawa mong magsakripisyo. Nga naman, may binanggit ang kanyang salita naman, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In all these things, sabi po niya, shall be added. Di ba kita natin yung pagpapala ating pong Panginoon? Kapatid, walang lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Hindi po tayo lugi, kapatid. Akala lang nila yun ng iba. Akala lang nila. Pero inuulit ko, idinidiin. Wala pong lugi na paglilingkod sa even sa ating pong pagkakaloob. Kasi pastor, pinaalaala na naman na niya yung opo, pinapaalala ko po. Sinta mo kasing taunan ng giving. Linggo na yung anniversary natin. No? Walang sayang na kaloob natin sa ating pong Panginoon. Amen. Walang sayang. Ano po? So, darako na tayo sa nag-umpisa pa lang, pastor? Opo. Ang iglesyang kalugod-lugod sa Diyos ay masigasig. Amen. Masayang naglilingkod. So, nais kong bulayin po natin itong salitang masigasig. Ang salitang masigasig, mga kapatid, ay nangangahulugang may apoy. Amen po. Anong ibig mong sabihin doon sa may apoy, pastor? Abay, ipagpalagay na lang po natin. Alam po ninyo, kapag ka nagluluto tayo, kaninang umaga po, nagluto po ako ng kamote. May silabya. Hindi po. May dulukya. Dulukya. Sinobrayang nga po. Minsan, hindi rin po maganda yon yung itang sobra. Sobra naman. May tawag doon eh. Nakalimutan. Forget about that. Ano po? Hyper faith. Yung parang ganon. Ano po? So, kapatid, alam po niyo yung kapag ka nagluluto po tayo, alangan naman na yung niluluto natin, maluluto samantalang walang apoy. Amen. Kapag ka mayroong apoy, abay makakaluto ka. Di po ba? At syempre, mayroon pong mayroon pong level po yan. Kapag kayong apoy, tang pupundat-pundat lang, makakaluto naman din. Pero karakalang kung minsan, kung alimbawa, nagluluto ka ng kanin, magadto. Amen. Magadto yan. Alam po ba ninyo na napakagandang halimbawa po ito sa ating buhay bilang mga manggagawa po ng ating pong Panginoon, bilang kanyang mga lingkod. Ano po? Yung pong, kung yung paglilingkod natin sa Panginoon, dapat po may apoy. May apoy po siya. Mainit. Yung bagang nakakaluto ng pagkain. Amen po. Kumbaga, para bagang, kapag ang isang kapatid, nanlamig sa pananampalataya. Ano po? Alam mo yun yung nanlamig sa pananampalataya? Yung
Parang sabihin na nating 1 taon na hindi na dumadalo sa gawain ng Panginoon, eh biglang-bigla ngayon nung nalapitan mo siya, abay yung kanyang pananampalataya muling umalam, nag-init, at siya yung nagtanong, "Bro, anong oras kasi yung gawain ninyo doon sa Faith Assemblies of God Church?" "Eh, 10:00 bro." Ay ito ngayon, nadalo po siya. Kumbaga, yung kanyang init, yung kanyang apoy, may epekto. Amen po. May epekto po siya. Kaya ang sabi ko nga sa akin ko, Digo, yung may apoy, nangangahulugang pong masipag at tapat sa ginagawa. Amen. Tapat po sa kanyang ginagawa. Bilang lingkod ng ating Panginoon. Sino sa atin dito ang gustong yung larawan ng kanyang pananampalataya may apoy? Amen. Parang ayaw ninyong mag-apoy. Kung mag-apoy. So tignan naman po natin yung masigasig. Kapatid, ang tao pong masigasig ay hindi kailangan o yung alam po ba ninyo, yung masigasig, sigasig, hindi na po kailangang utusan. Masigasig ka nga eh. Mayroong gawain, sigasig ka. Sabi mo, ay, kailangan. Ibig sabihin po, mayroong pong pagkukusa. Para bagang, oh, ano bang kailangan, ano ba ang pwede kong gawin dyan? Ano bang maitutulong ko? Baka pwede ako dyan. Ano ako? Pray ako. Pwede ako. At kahit na hindi ako pray, ibig sabihin, kahit na hindi ako available, kung sa gawain ng Panginoon, dahil nga sa ako'y may apoy, sabihin mo lang. Hello? Parang nanahimik kayo doon, mga kapatid. Parang nanahimik kayo. Ano po? Alam po ninyo, ito po yung matindi. Yung Romans chapter 12 verse 11. Ano pong binabanggit? Sa akin pong isinulat dito, kakaiba po. Kasi kinuha ko doon sa isang yung bahagi po ng King James eh. Mapapansin natin dyan, sinabi niya, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon para mumalamya. Yung TPV. Alam po ba ninyo, sa salin po ng King James, ginamit po yung salitang, huwag kayong maging tamad. Abay, masakit po ito. Sasabihin sa'yo ng, ang tamad-tamad mo naman. Masakit yan po. Di po ba? Hello, kabataan. Nandyan pa po ba kayo? Kung minsan sa mga nakakatanda rin po, sa spiritual. Po. Huwag kayong maging tamad. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Alam po ninyo yung salita pong magpakasipag. Talaga naman po napakagandang tignan. Alam po yung sa isang iglesia, ang ibig nating sabihin ay mga mananampalataya. Kung ang mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko, masipag sa gawain ng ating pong Panginoon. At nandun po yung kanilang buong pusong paglilingkod sa Panginoon. Wow, talaga. Sabi nga nang nangyari po sa Acts chapter 2, verse 42 up to 47, sa kanila po walang nagdarahop. Walang nagdarahop. Kasi tulong-tulong po sila. Antindi yung kanilang ginagawa. Wala siguro makakapantay doon. Bakit? Kasi araw-araw po silang nasa templo. Nananalangin. At ang tawag nito, yung kumakain. Mayroon silang food. Bakit? Yung storehouse po nila, yung kanilang pananalapi, ay marahil. At sigurado po ito, hindi nila pinababayaang matuyuan. Amen. Nagkakaloob po sila. Amen po. Kaya naman, lalong pinagpala ang gawain ng ating pong Panginoon. Gusto ba natin pagpalain ng Panginoon ang gawain sa dakong ito? Abay, anong dapat natin gawin? Magpakasipag po tayo, kapatid. Buong pusong maglingkod. Kaloob tayo sa gawain.
Speaking of pagkaloob, huwag tayong magkaloob sa kaisipang may pangangailangan ni pastor. Hindi po, huwag nating isipin. Magkaloob po tayo dahil kailangan ng gawain ng Panginoon. Amen po. Kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi batay sa pakiramdam, kundi dapat po sa katapatan. Bakit po? Kasi po yung pakiramdam, kapag yung pakiramdam mo medyo talagang nilalagnat ka. Kagabi po, hindi naman sa pinangano kasi si Sister Michael nilagnat po siya. Talagang po siya. Dapat siya yung MC natin eh. Pero hindi kaya talaga. Na lang naman po yung mga bagay na makatayo. Parang abuso naman po yata siguro. Kaya nga po napansin niyo si Brother J po yung nag-MC. Mayroon pong substitute. Substitute Pero alam po ba ninyo, nag-worry rin ako kaninang madaling araw. Pagbangon ko kaya, ulan. Tapos, sa maniwala kahit sa hindi, masakit po ang ulo ko. Tapos sinitimpla-timpla ko yung ko. Parang, sabi ko, namalat ako ng konti. Ako pa naman yung magsusung leader ngayon. Praise God, kahit pa paano. Actually, nahapon po, pipiyok-piyok po ako eh. Pero salamat, nandiyan yung mga backup po natin. At saka siyempre kayo po na tumulong sa akin sa pag-awit. Sarap pong umawit sa Panginoon, po. Amen po. Kapag ka nakabase po doon sa pakiramdam lang natin, natamad po tayo, wala na. Pero, dahil po sa kahit simpleng nabibigatan ka lang, wala yun sa isang taong tapat. Aminin natin at sa hindi, may pagkakataon na pagod tayo. Opo. May pagkakataon na parang talagang aminin natin at sa hindi, itong katawan natin ito, nakakaramdam ng panghihina. Mabigat. Pero alam po ba ninyo, kapag ang isang mananampalataya o isang lingkod ay nakasandig doon sa tapat, minsan po, na-overcome po ito. Na-overcome. Unang-una po kasi, malinaw po, naniniwala po ako, alam po ninyo ito. Alam natin ang ating paggawa ay hindi nasasayang sa Panginoon. Amen po. Minsan po, hirap na hirap po tayo. Pagod tayo. Minsan nga, iniisip po nila mo, pastor daw, kung minsan parang ambulansya eh. Opo. Minsan naranasan ko yun. hindi alam kung minsan ng iba. No? Pero tapos, di ba, munta kayo dito kasi ganun-ganun. Pero hindi nila, medyo masakit po yung pakiramdam. May nararamdaman, may issue. Pero dahil nga may call, may text. Sabi ko nga, bala mo ambulansya. Agad ligo. Pero alam po ninyo, naniniwala ko, alam din po ninyo ito. No? Naniniwala ko na kaya ganyan din kayo kasigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ganyan kayo katapat sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat malinaw din sa inyo yung binabanggit ng salita ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ano pong binabanggit? Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang, yun po yung matindi dyan eh. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Pagpapagal para po sa kapatid. Huli ko po panggitin. Walang sayang po na paglilingkod.
Kaya nga po, sa madaling salita po, ang masigasig na lingkod ay hindi naghihintay ng papuri ng tao, kundi tumitingin sa gantimpala ng Diyos. Amen. Eh, kahit hindi niyo ako palakpakan, okay lang. Importante, nakalistad. Amen. Amen. Kahit na walang appreciation. Naniwala malinaw sa inyo yun. Alam natin, nagagantimpalayan tayo ng ating pong Panginoon. Second to the last. Magwawas ganapin, Pastor? Opo. Second to the last na nga eh. Yun lang pang supporting. Kanina po, binanggit natin yung salitang ano po, yung ano kasi, masigasig. Actually, binabanggit natin, ulitin na ano lang, papyaw lang po ang mga ito. Masaya. Okay, masaya naman. Ang tunay na lingkod ay hindi lang masipag, masaya rin sa ginagawa. Amen po. Masaya rin sa ginagawa. Hindi sa pilitan, hindi reklamador, hindi naglilingkod ng may, kundi naglilingkod ng may kagalakan sa puso. Hindi mo naman, Pastor, yung salitang reklamador. Parang kakaiba yan. Mayroon ba sa atin dito reklamador? Hello? Sa pamilya po. Bato-bato sa langit, mga bata. Nakarila kasi ring youth. Alala niyo no? Amen. Meron bang mga reklamador dito? Ako na lang, yung patalastas eh. Parang ako na lang nakikita ni nanay. O yung lagi niyang inuutusan. Ang ibig sabihin yon, kayong lalong maraming pagpapala. Maraming pagpapala. Sa mga nanay naman na mapanutos, dapat po, pinapansin naman natin kung yung mga anak naman natin ay magiliw na tumutupad. Dapat nagbibigay din tayo ng premyo. Amen po. Ang Panginoon nagbibigay ng premyo eh. Kaya lang hindi pa ngayon nandun sa langit. Yan pa kaswelo mo. Huwag nating hintayin na, ma, nagugas na ako. Ikaw na mismo. Yan pa kaswelo. Pang candy. Pastor, pang candy ka, no? Si Lord, ganito kung minsan ginagawa niya. May ginagawa sa Lord. Naranasan na po ba niyo yung puntong wala kang ginawa? Hindi yung wala kang ginawa. Hindi ka humihingi. Diba? Hindi ka humihingi. Lord, bigyan mo ako nito. Bigyan mo ako na rin. Pero biglang-bigla po, mayroong dumating. Diba? Naranasan po ba natin yung ganun? Hindi ka humingi, pero binigyan ka ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon. Alam po rin yun? Alam po yung ibig sabihin nun? Iso, nakita niya ang inyong faithfulness. Amen po. Parang hindi kayo kumbinsido. Diba? Nakita ng Panginoon yung katapatan mo. Kaya kung minsan po sa mga magulang ganyan eh. Mga magulang, naranasan na po ba ninyong nagbigay sa inyong mga anak na kahit hindi humihingi? Ang tanong po, bakit? Bakit kayo nagbigay sa inyong mga anak kahit hindi humihingi? Hindi po doon sa punto na dahil mayroon siyang tuition. Magtutuition, mayroon siyang tuition. Bakit? Nakita mo yung anak mo eh. Faithful siya, tapat siya, ang bait niya. Ang bait niya, ang sipag-sipag niya. Kailangan kuminsan, paalala rin po sa mga magulang. Mga magulang kasi kuminsan, kaya hindi na umuulit yung bata. Sa mga magulang lamang po ito, iba sa Panginoon. Hindi napapansin, rugo. Nagpapakitang gilas na nga si youth. Papansin. Bato-bato sa langit. Mayot, sa sunod papansin na si nanay. Amen.
Awit 102. Sabi niya, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. So, joy. Ano po yung joy na pinagkakalob sa atin ng Panginoon? Meron daw pong pagkakaiba ng joy at saka yung happiness. Huh? Sir, ano pagkakaiba ng joy at saka yung happiness? Yung joy po, ito po yung kagalakan na nagmumula po sa Panginoon. Kagalakan na dulot ng biyaya ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon. Ito yung hindi po nauubos. Amen po. Hindi po ito nawawala. No matter what, anuman yung kalagayan mo sa buhay, masaya ka pa rin. Naranasan na po ba natin yon? Yung puntong groggy ka na pero masaya ka pa rin. Praise the Lord pa rin. Hello? Di ba? Yun yung joy. Buhat yun sa Panginoon. Yung happiness, siyempre halimbawa lang, yun po yung pangmundo. Yung, masaya mo. Pare. Diba yung pare? Alam na po ninyo ang ibig kong sabihin. Masaya ka ngayon, pero bukas, nakasakit buntok. Diba? Parang alam mo yata, Pastor Doming, ano ba yung binabanggit mo na yan? Opo, siyempre, galing tayo dyan nung naman natin inililihim. Pero galing po tayo doon sa punto na ganoon. Ano po? Ano ba yung pastor? Hangover. Hanggang hangover. Kapatid, ang masayang paglilingkod ay patunay na tunay mong nakikilala ang Diyos. Kapag alam mong si Jesus ang iyong pinaglilingkuran, kahit maliit lang na gawain, sa tingin ng iba, ito ay malaki sa Kanya. Amen po. Ito, alam po niyo, gusto kong makita natin ito. Yung puntong, alam po ba ninyo yung paglilingkod natin sa Panginoon? Maaring, sabi nga, ano ba ang pwede nating isipin na pinakamaliit na paglilingkod na sa Panginoon? Na pwede nating gawing paglilingkod sa Panginoon? Bukod sa pagwawalis sa loob ng kapilya. Ano sa palagay po ninyo yung pinakamaliit? Spiritual. Ano po sa palagay po ninyo? Ilan yung pagwawalis? Minsan po hindi ako magkakamali, Mateo chapter 10, verse, ano kasing verse yun? Mateo chapter 10, verse 42. Ano bang binabanggit ng Matthew chapter 10, verse 42 na yan, Pastor Doms? Mama ko later. Balik kayo na anak. Sabi po nito, yapin po yun eh. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig. Sa ibang salin, ang lalim po nito. Isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Magbigay ka lang ng isang tasa ng tubig na malamig. Ano po? Ano yun? Yung lingkod yun. Paglilingkod. Nakita mo yung nangangailangan. Tinulungan mo. Nang kahit na sabihin natin, kapatid, hindi lamang doon na pagka-inisip lang natin, isang sarong tubig ang binabanggit ng Biblia. Kapatid, ito ay ito ay isang halimbawa lamang na kung papaanong yung pinakamaliit na pwede natin gawin sa pangalan ng Panginoon, hindi po mawawala ng ganti. Kung yung tubig nga ay ginagantimpalaan ng Panginoon, na ibigay po natin sa nangangailangan, sa gawain ng ating pong Panginoon. Yung pabirong binabanggit ng mga mangangaral, ganito nagbigay ka ng tubig, may kulay pa. Diba? Ibig sabihin, juice yun, juice. May kulay pa. At saka mayroon pang kasamang tinapay. O di lalo ka ng pagpapalain ng Panginoon. Amen po. Nagbigay ka.
Amen. So, hindi lamang po yung tubig. Ibig kong sabihin, any anumang bagay na pwede nating ibigay, itulong sa mga Kasi po yung tubig ngayon mahal na. Hindi na ito yung pinakamura ngayon. Nung araw ito po eh. Kasi noong ang araw, hinihingi lang sa kapitbahay. Ang tubig dyan. Ngayon pong mahal ng tubig. So, ano yung tubig ngayon na ito? May selan la kasi rin tao. Ang tao ngayon ayaw nilang uminom sa gripo. Ano bang mahal na ng tubig ngayon? Mahal pa sa gasolina kung minsan. Grabe. May selan rin tao. Nung araw po, munta kami bundok oh. Yung sapa, gaganyanin mo na lang, tapos, umiinom ka na, yun ang tubig noon. Sumela ng mga tao. Amen. So, sabi ko, kapag alam mong si Jesus ang iyong pinaglilingkuran, kahit maliit. Siyempre, paglilinis sa kapilya, maliit sa tingin ng iba. Sabihin mo, Pastor, sa darating na anniversary, konti lang yung may pagkakaluguan. Kailangan po tayo po yung masaya. Amen. Sa paglilingkod, yung ngiti po, amen, tayo po ba yung masaya? Amen. Alam po ba ninyo, ang ngiti sa paglilingkod ay tanda ng pagmamahal at pasasalamat. Amen. Pero kapag nakasimang lilingkod tayo, sabi nga walang bayad ang ngiti. Sabi ko, yung Bro Domingo, sinabanggit ko yan, yung ngiti sa umaga. Ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao sa loob ng buong maghapon ay yung hindi ka, kahit nasa umiti ka. Si Mrs. ko kung minsan tumingin sa akin si Mrs. Oh. Minsan yan tumatawa nag-iisa. Hindi, kung minsan ayan ni Mrs. Pero kasi siyang nakita na isang bagay na siyempre nakakatawa. Pero alam po yun, maganda po yun. Yung tayo po, minsan po, basta po katawa, ay tumawa naman po tayo, hindi masyadong seryoso. Kung minsan nilalagay ko yung yung ahihihihi. No? Kasi sinabi kanina, Pastor, bakit nilalagyan mo pa ng mga yun? Mga signature ko na po yun, na hindi po nawawala yung ko doon. Bang ganito naman kapag kabinasa mo, yung aking pong brodoming, ay para ka na rin tumawa. O, di ba? Pagka binasa natin yun. Amen. So, Filipos chapter 4, verse 4, biblical. Amen po. Dapat tayong maging masaya. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Abay, sinabi pa hindi po tumigil si Apostol Pablo doon. Sinundan kagad. May follow-up siya kagad. Ganito po kahalaga yan. Ganito po kahalaga yung pagiging magalak. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit niya, inuulit ko. Magalak kayo. Kesa po yung nakasimangot, may magmukmok. Ano po? Iiksi ang buhay po natin. Alam po ninyo, ayon po sa mga kwento yung mga tao na, bakit bala mo katutuwa kapatid? Kung minsan may nasabi na, bala mo parang hindi ka tumatanda. Yun yung sikreto niya, masaya. Laging smiley, mga ganon. Smiling face. Kaya kayo pong tumwa. Hello? Ay, totohanan po. Marami pong mga medical na nagsasabi. Smile. Amen. Amen po. Smile. Amen po. Kumiti kayo. Smile. O, tignan ninyo, di ngumiti tayo. O sige, ngumiti pa tayo. Diba? Ang masayang paglilingkod ay bunga ng pusong punong-puno ng pasasalamat. Amen po.
Dito na po tayo mag-last talaga. Yung C. Kasi po may supporting subtitle po tayo. Ano tayo? Supporting. Masigasig at masayang magkakasama. Gusto kong idin po yung magkasama. Ang pinakamaganda pong tagpo sa simbahan ay kapag lahat ay naglilingkod ng may sigasig at saya. Yung pong sama-sama. Amen po. Napakaganda po yun. O sige, palakpakan natin po, Panginoon. Parang pinipigil natin. Yung masaya, yung sama-sama tayo. Sama-sama. Bakit? Doon nagkakaroon ng pagkakaisa at pag-ibig sa gawain ng Diyos. Kaya nga, ulitin ko lamang po, bahagi po ng yung pinaka-teksto po natin last Sunday. Ginagawa po ng mga alagad, araw-araw silang nagtitipon ng may kagalakan. At dahil po doon, idinaragdag ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Bakit naman, Pastor? Sino ba naman ang hindi mabless at mamangha sa nakikita nila sa kanila? Hindi ba sila mapapaayon? Hindi ba sila mapapasama? O sige na nga, sumama ako sa inyo. At ang saya-saya ninyo. Gusto ko ring maranasan yung ganyan. Ang simbahan na puno ng masiglang lingkod ay simbahan na puno rin ng presensya ng Diyos. Opo, sa palagay po ninyo, kapag tayo po nag-aaway-away, sabi ng Galatian, nagkakagatan, sa palagay po ninyo, mamamalagi sa atin ang presensya ng ating pong Panginoon. Kapital, hindi. Amen. Hindi po. Kapag ganoon ang puso ng bawat isa, kapatid, kung masaya po nagkakaisa, nagtutulungan, alam po ninyo, umaapo po yung pagpapala. Hindi manghihinayang. Ano po? Alam po ba ninyo kung bakit si Bernabe talagang ibinenta niya yung kanyang ari-arian at ibinigay sa gawain ng Panginoon sa mga nangangailangan? Nakita niya eh. Siyang nakita. Hindi siya nang hinayang. Yung pangangailangan ng iglesia, yung kagalakan ng mga mananampalataya, yung pagkakaisin, yung pagtutulungan nila. Parang naisip niya na ang ganito eh. Ito yung gusto kong makita. Ibig sabihin na itong ipagkakalob ko, hindi masasayang. May ibubunga ito. Hindi ko sinasabi na ibenta ninyo yung ari-arian ninyo para ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Iba po si Bernabe. Kung maging kasimpuso po natin si Bernabe, pwede. At kung gawin naman po natin yon, tiyakin po natin na hindi magtatampo yung mga anak po natin. Baka may magtatampo. So, kapatid, ang sigasig ay apoy ng paglilingkod. Ang kagalakan ay awit ng pusong nagmamahal sa Diyos. Ito po yung pinakabuod ng mensahe ngayong umagang ito. Ang simbahan na masigasig at masayang naglilingkod ay simbahan na buhay. Amen po. Paano buhay? At sabi ko pa, dahil kung saan may galak sa paglilingkod, naroon ang Diyos at nagbibigay ng lakas. Huling talata po, ang kagalakan sa Panginoon, ang inyong kalakasan. Kanyan, Pastor? Nehemiah chapter 8, verse 10. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi mo bang tumayo po tayo mga kapatid? Tayo mag-closing prayer. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, pihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for your word, Father God. Salamat po sa encouragement po ninyo sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Panginoon, sa oras na ito,
Naniniklod po kami spiritually sa iyong banal na harap. Panginoon, gawin po ninyo kaming iglesyang kalugod-lugod sa iyo. Puspos ng iyong pag-ibig, katapatan, at pagkakaisa. Naway sa bawat taon, bawat buwan, araw, sandali ng aming pong buhay, patuloy ka naming maranasan. Nabanggit ko, Panginoon, yung taon. Sapagkat ilang araw na lang, 6 days na lang, ay ipagdidiwang na po namin, Panginoon, yung araw na kung saan mayroon kang itinayong iglesia sa dagong ito. Panginoon, nananalangin po ako. Sa susunod na linggo, isi-celebrate po namin ito pong anniversary po namin. Buklorin po ninyo kami, Panginoon, na mga magkakapatid ng espiritu ng pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan na nagmumula sa iyo. Patuloy, Panginoon, na gawin po ninyo kaming patotoo, makita ang iyong larawan sa aming pong mga buhay bilang iglesia. At katulad ng napag-aralan po namin, sa mga naunang iglesia, Panginoon, araw-araw idinadagdag mo sa kanila ang mga naliligtas. Mangyari nawa, Panginoon, na sa oras ng aming pong pag-celebrate, may mga maliligtas sa pamamagitan ng bawat isa sapagkat gagamitin po ninyo kami. Maraming pong salamat. Muli, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. Muli, Panginoon, pagpalain po ninyo bawat isa ng lahat ng mga pangangailangan po namin. Mag-glorify ka sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat. Binabalik na po namin sa iyo ang mataas na papuri sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus namin at pagligtas po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. So, tinatawagan ko na po ang ating Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mensahe niyo sa amin sa araw na to. Na-bless po para sa ating mga kaloob. Meron lang po akong gustong idugtong dun sa mensahe ko kanina, at the same time, in relation na rin po sa message ni Pastor. Kung na-late po kayo kanina, hindi nyo naabutan, sayang. So, worship team, makaramdam. Pero may mulpituloy ko eh, Jay, ada kanya. Hindi. Actually, pag nagsasalita po ako dito, may sinasabi ako. Kasama po ako dun. Hindi porke ako yung nagsalita, is excuse ako. No? Pati po ako natatamaan sa mga gustong ipashare ni Lord. So, in relation po sa topic ni Pastor na masigasig at masayang naglilingkod. So, bilang isang church po, bilang isang church na nagkakaisa, kung yung unang tanong kanina is, bakit tayo nagsisimba? So, ang susunod naman na tanong is, ano yung pwede kong i-contribute sa aking simbahan? Hindi po contribution na pera, no? Hindi lang po yun. So, we can also contribute sa paglilingkod or sa any other way na makakalago sa ating simbahan. No? We should stop being passive Christians. Ano po yung ibig sabihin ng passive Christians? Yung darating na lang po sa church, upo at makikinig. No? Same lang po ito sa parang naghihintay na lang po tayo sa pagdating ni Lord. So, we should act, no?
sa maraming bagay. Pwede tayo mag-share ng mga salita ni Lord, mag-serve kahit sa maliit na bagay. Ano, um, mayroon po akong narinig before na ang sabi, yung pagpaplano daw, pinapakita niya yung importansya or kahalagaan nung pinagpaplanuhan mo. So halimbawa, sa maliit na bagay na lang na mag-outing, siyempre pagpaplanuhan mo yan. No? Lahat ng mga dadalhin nyo, lahat ng pagpaplanuhin nyo. Yung po bang pagpunta natin dito sa church, pinagpaplanuhan din po ba natin? Or gigising na lang po tayo, magbibihes. Minsan, hindi na ako maliligo, wala namang aamoy sa akin eh. No? Pero yung pong paghahanda natin para humarap sa Kanya, pinagpaplanuhan din po ba natin? Minsan, gawin natin example yung sa piyesta. May dumarating na mga artista, di ba? Mga parada. Lagwayo, Gaetano Dasan. Di ba? Bilisan nyo. Gaetano Dasan, latanang dasan kanyan. Sa church kaya, ang akin lang po is, minsan, tinitake for granted po natin yung pagpunta natin sa church. Ang pinakakalaban po talaga natin dito yung sarili natin. No? Yung disiplina na kasi yun nga, 'di ba? Lagi naman nating sinasabi, ilang oras lang 'to, isang araw. Pero yung pupunta ka ng Sunday to worship God is wala po akong maisip na mas importante pa doon na pwede nating ipagpalit. So, yun lang po, and yumuko po tayo at sabayan niyo po kung manalangin para sa ating mga kaloob. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang ibinibigay ninyo sa amin. Ngayon, inaalay po namin ang aming handog bilang pagpapasalamat at sa pagsamba. Naway gamitin nyo ito para sa ikakalago po ng aming simbahan, Lord, o ng inyong simbahan. Turuan nyo po kaming magbigay ng bukas sa puso at magtiwala sa inyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin, kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Meron po yatang announcement. Blessed morning po ulit. Siguro po marahil nagtataka po kayo, pati si Pastor, bakit bigla po akong sumingit sa eksena. Amen po. So dahil ngayon po, i-celebrate lang po natin yung ating short program po. So alam po natin na ang month of October po ay month po ng ating mga pastor or Pastor Appreciation Month. So today po, i-celebrate po natin ang ating Pastor Appreciation Day. Amen po. So ano nga po ba itong Pastor Appreciation Day? So ito po isang natatanging pagkakataon upang kilalanin, pasalamatan, at parangalan ang mga lingkod ng Diyos, ang ating mga pastor, na walang sawang gumagabay, nananalangin, at nagmamahal sa atin habang tayo lumalago sa pananampalataya.
Ang pagiging pastor ay hindi lamang tungkulin o ito ay hindi lamang tungkulin, ito ay tawag ng Diyos. Isang buhay ng paglilingkod, sakripisyo at pananampalataya. Sila ang nagtuturo sa atin ng kanyang mga salita. Nagbibigay inspirasyon na mamuhay ng may pag-ibig at layunin at kasama natin sa bawat pagsubok at tagumpay. Kaya naman sa araw na ito, ating ipadama ang ating taos-pusong pasasalamat at pagmamahal sa ating pastor. Para sa kanyang dedikasyon, kababaang loob at katapatan sa paglilingkod sa Diyos. So, Pastor Doms, tunay nga po na kayo po ay biyaya na mula sa ating Panginoon. Amen? Thank you po, Pastor, and we appreciate you po. Basahin ko lang po yung appreciation message. Dear Pastor Doms, today we joyfully celebrate and honor you for your faithful service, steadfast faith, and compassionate leadership. Your dedication to preaching God's word, guiding His people, and living by example continues to inspire us all. Through your wisdom, encouragement, and care, we have seen God's love and work in our church, Faith Assembly of God. As the scripture reminds us, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. 1 Thessalonians 5:12-13. Pastor Doms, we thank you po, and we thank the Lord for your tireless efforts and prayers and your unwavering commitment to His calling. May God continue to bless you abundantly, renew your strength daily, and fill your heart with peace and joy as you serve Him faithfully. In behalf of Faith Assembly of God family, we thank you po. We appreciate you po, Pastor, and God bless you more. Palakpakan po natin si Pastor Doms. Amen po. So ngayon po, merong munting surpresa po ang bawat department po. So unahin po natin ang ating mga kids, Sunday School Department. Okay po.